Monique's point of view. Hello mga bilat! This is your beautiful legit online seller, Monique Estelia. Masiglang bati ko sa mga viewers ko ng aking live selling. So, ngayon, marami ako mga bagong damit na siguradong magugustuhan nyo. Kahit anong hanap nyo meron ako. Pang third strap, pang date, pang swimming, pang tita, at kahit pang simba meron din ako. Isa-isa kong pinapakita ang mga bagong deliver na damit sa akin na ibebenta ko naman online. Ito ang kinakabuhay ko ngayon, ang pagiging online seller at ang pagiging tindera ng tindahan ni Mama. Malaki ang kita ko sa trabaho ko ngayon at kahit maraming scammer at bogus buyers, karma nang bahala sa kanila. Ito pong black swimsuit ay murang-mura na lang po, 100 po, pair na. Sabi ko habang pinapakita yung itim na swimsuit sa mga nanonood. Perfect na perfect po ito sa inyo, lalo na sa mga may bebe dyan. Ay naku, kapag sinuot nyo to, malulunod kayo sa sarap. May nakita akong mga nagko-comment. May nagmay naman agad ng swimsuit kaya't agad kong sinunod yung isa pang item. May tinda po ba kayong hollow blocks? Pagbabasa ko sa comment, agad namang nagsalubong ang kilay ko. Hollow blocks po? Opo, meron po. Pakisend po ng location nyo at ako mismo magde-deliver para ihampas sa ulo mo. Ayun, hindi rin talaga mawawala ang mga tarantado kapag seryoso kang naghahanap buhay. Hindi naman tumagal ng 3 oras ang live ko dahil agad naubos sa mga paninda ko. Masayang-masaya naman ako dahil tiba-tiba ako ngayong araw. Sa wakas, may panghulog na rin sa lotion at mga underwears ko. Monique, tapos ka na bang mag-live? Tumao ka na muna dun sa tindahan at pupunta lang ako kay Lamaring Aning. Dinig kong sabi ni Mama. Nagbibingo ka lang eh. Tugon ko habang inililigpit ang mga ginamit ko. Oo, magkaaway kami ng papa mo kaya't magbibingo muna ako. Sagot niya. Kapag dumating si papa mo, paalisin mo agad. Huwag ka mo siyang magpapakita sa akin. Sus, kunwari ka pang galit pero kapag kinalawit mamaya ni papa, bati agad sila. Natatawang bulong ko. May sinasabi ka ba? Nagulat ako nang sumilip si Mama sa kwarto ko. Wala, sabi ko mag-ingat ka lang. Sabi ko, Monique, wag kang kain ng kain sa paninda ko ha? Bay maawa ka naman, nalulugi na ako. Sabi nito, tumango na lang ako para hindi na siya dumaldal pa. O siya sige na, alis na ako. Nang mawala si Mama sa paningin ko, inumpisahan ko na ulit ang magligpit. Pagkatapos sa kwarto, nagtungo na ako sa tindahan ni Mama na nasa terrace lang ng bahay namin. Dala-dala ko yung mga tinda ko dahil magsisimula na rin akong magbalot ng mga order habang wala pang bumibili. Sana talaga walang maging bogus buyer at baka masakal ko sila. Kailangan ko ng pambili ng lalaki kaya't umayos sila no? Tsaring lang. Pagbilan nga darling ko. Napasimangot ako nang marinig ang boses ni Istong. Tricycle driver to na masyado akong trip. Take note ha. May asawa at anak na siya pero malandi pa rin. Anong bibilhin mo? Nakasimangot kong tanong sa kanya. Matamis mo sanang oo. Sagot nito. Mahiya ka nga. Wala ka nang mapakain sa asawa at anak mo, malandi ka pa rin. Singhal ko sa kanya. Kung hindi ka bumili, umalis ka na ha. Hindi ko na siya pinansin. Bahala siya sa buhay niya. Hindi ko siya pagbibilhan. Pagbilan? Tumigil ka na Istong ha. Napatigil ako sa pagsigaw nang makitang iba na ang bumibili. Matangkad na gwapong lalaki na may biceps. Naramdaman ko agad ang pagkindot ng kifi ko dahil sa taglay niyang sarap. Lord, siya na ba ang sagot sa dasal ko? Biniyayaan mo na ba ako ng mabangong lalaki na hindi na ako lolokohin? Miss, pagbilan. Mahinhing sabi nito. Yes. Anong bibilhin mo? Mahinhin ko ring tanong. Kailangan kong maging dalagang Pilipina muna. Baka ma-off siya sa ugaling taglay ko. Mawalan pa ako ng future husband. Ang landi ko, kaya't nasasaktan ako eh. 2 meatloaf, 1 cream o at 1 zest o. Sabi nito. Tumango naman ako't kinuha ang mga binibili niya. Magkano to? Tanong nito. Libre, basta't asawahin mo ko.
wala sa sariling sambit ko. Nagulat naman ito kaya't nanlaki na lamang ang mga mata ko bago mapatakip sa aking bibig. Ano sabi mo? Tanong nito. Ano ka ko? 115 lahat. Mabilis kong sabi. Napatango naman ito bago magbigay ng bayad. 200 ang ibinigay niya kaya't agad ko siyang sinuklian. Bago ka lang dito? Hindi mapigilang tanong ko. Oo, ako yung bagong lipat sa katabing bahay niyo. Sagot nito. Ako yung nakabili ng bahay at lupa. Napatango-tango naman ako. Welcome sa barangay namin. Nakangiting sabi ko. Ako pala si Monique. Naglahad ako ng kamay. Akmang tatanggapin niya yun pero hindi natuloy. Dahil may tiyanak, batang lalaking sumigaw. Daddy, ang tagal mo pang bumili. Sigaw ng isang batang lalaki na naglalakad palapit sa tindahan. Maliit lang to. Mukha siyang 4 years old dahil sa height niya. Pero mukhang nasa 6 na taon na ito dahil tuwid nang magsalita. Nakasuot to ng malaking t-shirt na sobrang dumi. Daddy, may anak na siya. May pamilya na siya. Paano ng future naming dalawa? Ganun na lang yon. Daddy, nang chichiks ka po? Tanong nito sa ama. Kaya ka nasasaktan eh. Bumibili lang ako. Sabi nitong lalaki sa kanyang anak. Napanguso naman ako. Siguro, pinanganak ako para lang masaktan at kiligin sa love story ng iba. Tumingin sa akin yung anak ni Pogi. Ngumiti naman ako rito pero ang tiyanak, binigyan ako ng isang masungit na tingin. Daddy, yan po yung tinderang gusto mong maging bagong mami ko? Ayoko po. Pangit siya eh. Sabi nitong bata. Nanlaki naman ang mga mata ko at nakaramdam ako ng pagkapikon. Anong pangit? Ako kaya ang pinakamaganda rito sa barangay. Masungit kong sabi sa kanya. Aba, balag po pala mga tao rito. Sabi nung bata at umiiling-iling pa. Kung kasya lang ako rito sa butas ng tindahan namin, hinila ko na siya't sinakal. Anak, bad yan ha? Saway ni Pogi sa anak bago siya tumingin sa akin. Pasensya ka na Monique, medyo suplado talaga itong anak ko eh. Okay lang yun, tugon ko. Okay lang kahit hindi totoong okay lang talaga. Wala palang mami itong anak niya. Kailangan kong magpalakas pa rin kahit papano. Tara na po dati, baka gayumahin ka pa po niyan. Sabi ni tiyanak bago hilahin paalis ang ama. Dumila pa sa akin yung batang lalaki kaya't gumanti ako. Pero napaayos naman agad ako nang lumingon sa akin si Pogi. Ngumiti ito na parang nangihingi ng pasensya. Madapa ka sanang tiyanak ka. Nakasimangot kong bulong. Kahit nasa bahay lang, pagod pa rin ako maghapon dahil tinapos kong ipaship ang mga orders ng mga alagad ko. Monique, inubos mo na naman ba mga paninda ko? Sabi ni Mama. Ang dami-daming stock sa bahay. Paninda ko ang palagi mong tinitira. Ma, babayaran ko na lang po. Tugon ko habang nagsasali ng ulam sa isang mangkok. Hinaan mo yung boses mo. Nakakahiyan naman marinig ng crush kong kapitbahay natin na pinagagalitan mo pa ako. Crush mong kapitbahay natin? Si Nelson ba? Tanong ni Mama kaya't agad na ngasim ang aking mukha. Si Nelson ay yung kapitbahay naming lasinggero. Gwapo siya't macho, kaso babaero. Madalas din akong trip ng lintik na yon. Malakas ang appeal ni Nelson. Pati putok niya, malakas din. Hindi yun ma, yung bagong lipat. Nakasimangot kong sabi. Actually, dadalhan ko nga siya ng ulam ngayon eh. Si Jaren, yung gwapong may anak. Tanong nito. Kinikilig naman akong tumango. Anak, maghanap ka na ng iba. Wag si Jaren. Jaren? Ang gwapo ng pangalan. Ma, siya yung gusto ko. Pagdadrama ko. Tanggap ko kahit may anak siya. Willing akong maging ina ng makulit na tiyanak na yun. Anak, hindi kayo pwede ni Jaren. Madramang sabi ni Mama. Hindi mo pwedeng magustuhan ang bagong mong future, Papa. Anak, akin na si Jaren. Doon ka na lang kay Nelson. May pag-asa pa naman ang kilikili noon. Ay, talaga naman. Aagawan pa ako nitong si Mama.
Anong naririnig kong bagong papa na yan? Pumasok si papa ng kusina. Pinagpapalit mo na ba ako, Monica? Hindi mo na ba ako mahal? Bakit hindi yung tindera ng maisa palengkeng tanungin mo? Masungit na tanong ni mama kay papa. Diyos me, yun naman mahal. Pinagseselosan mo ba si Berta? Natawa si papa bago lambingin si mama ng yakap. Mahal, huwag ka na magselos. Ipagpapalit ba kita sa walang ngipin na yun? Mahal na mahal kaya kitang maganda ka. Napairap na lang ako nang makitang kinikilig na mukha ni mama. Ang lantod lang talaga. Grabe rin tong parents ko. Kotang-kota kung manlait. Kaya't wag na kayong magtaka kung bakit grabe rin akong manlait minsan. Diyan na nga kayong dalawang pabebe kayo. Masungit kong sabi sa kanila. Iniwanan ko na sila sa kusina. Lumabas ako ng bahay dalang isang mangkok ng ulam. Dumiretso agad ako sa tapat ng gate nila Jaren. Inayos kong sarili ko bago kumatok. Tao po! Pagtawag ko mula sa labas. Tao po! Ilang sandali lang ay bumukas ang gate at iniluwal ang isang tiyanak. Charing lang. Hi! Bati ko sa anak ni Jaren kahit napipikon pa rin ako dahil sa ginawa nito kanina. Ay, pangit lang pala. Masungit na sabi nito bago padabog na isarado ang gate. Abat, bastos tong batang to ah. Bigla ulit bumukas ang gate. Handa na sana akong suminghal pero napaayos ako nang makita sa Jaren. Nasa likuran niya yung tiyanak niyang anak. Ah, ikaw pala Monique. Nakangiting bati sa akin ni Jaren. Pasensya na sa pagsarado ni Jorem sa gate ah. May topak lang kasi siya. Ayos lang. Sabi ko. Ito pala tinolang manok. Niluto ko. Sakto pala, kakain pa lang kami. Nakangiting sabi ni Jaren bago kuhanin sa akin ang mangkok na may ulam. Salamat Monica. Ibabalik ko na lang tong mangkok bukas. Walang anuman. Sabi ko. Sana magustuhan mo yung luto ko. Papa, kain na tayo. Singit ni Jorem. Huwag mo nang pansinin yan, halata namang crush ka lang niya eh. Nilingon ni Jaren ang anak kaya't nagkaroon ako ng pagkakataon para dilaan to. Papa, nagdidilaan niya ako. Sumbong ni Jorem sabay turo pa sa akin. Mukha kang tik-tik. Jorem, gusto mong ma-face the wall? Saway ni Jaren sa anak. Halata namang inis na inis si bata batuta. Kaya't nasayahan ang kalooban ko. Satisfying kayang manginis at magpaiyak ng batang makulit. O sige na Jaren, naalis na ako ah. Paalam ko. Enjoy ka sa pagkain ah. Thank you rin Monique. Nakangiting sabi nito. Lumitaw ang kanyang dalawang dimple dahil sa pagngiti niya. Kumindat na naman tuloy ang kifi kong bigla. Masayang tumalikod ako at naglakad pa uwi sa bahay. Kahit naabutan kong naglalampungan si mama at papa sa kusina, deadman na lang ako. Tinanggap ni Jaren ang ulam na binigay ko. Kinikilig na sabi ko. Oy, baka walang ulam yung aso nila. Hirit ni mama na ikinalaki ng mga mata ko. Mama, ang sama mo. Maktol ko. Huwag ka na nga pong kumain. Salamat na lang sa lahat. Natawa naman si mama. Ay, eto naman. Nililibang lang naman. Masaya lang si mama mo kaya't pagbigyan mo na. Akala ko ba palalayasin mo na si papa, Nakataas ang isang kilay na tanong ko. Ikaw rin pala itong marupok eh. Ewan ko na lang sa'yo. Buti ako hindi marupok kagaya mo. Abay dapat lang hindi ka marupok. Sabi ni mama. Kung marupok ka, di ilang beses kang bumalik sa mga ex mong kurikong. Kung magiging marupok ka, doon ka naman sana sa mahal kang talaga. Kagaya ko, kay papa mo lang ako marupok. Tama, sang-ayon ni papa bago halikan si mama. Kaya love na love kita eh. Mahal ko. I love you so much, my Monica. Masaya ako kasi kahit madalas awayin ni mama si papa, palagi pa rin siyang sinusuyo ni papa. Saksi ako sa pagmamahalan nila. Sperm pa lang ako, alam ko na agad na grabeng mahalin ni papa si mama. Masaya ako dahil silang parents ko, pero naiinis ako dahil minsan grabe sila manginggit. Gets kong need talaga nilang maglantungan, pero doon naman sana sa hindi ko sila nakikita. Nakakainggit kaya?
Jaren's point of view. Nakatingin ako sa anak kong naglalaro sa tabing kalsada. Ayokong hayaan siyang mag-isa sa labas ng bahay dahil makulit siya at baka masagasaan pa kaya tumambay muna ako sa tindahan nila Monique. Ang bait-bait ni Monique. Kahit madalas siyang awayin ng anak ko, mabait pa rin siya sa aming mag-ama. Ilang taon na si Jorem? Tanong ni Monique. Nasa loob siya ng tindahan nila at ako naman ay nakatambay sa labas habang umiinom ng soft drinks. 6. Sagot ko. Grade 1 na siya ngayon. Matalinong anak ko pero tamad lang mag-aral. Mabuti, nasasabayan mo yung pagiging hyper at topake niya, no? Tanong muli nito. Ay nako, hindi ko masabayan minsan niyang si Jorem. Kaya't hinahayaan ko na lang hanggang maging ayos na siya. Natatawang sabi ko. Hindi ko rin naman kayang saktan yan dahil baby ko yan eh. Oh, ang sweet mo naman. Sana ganyan ka rin sa future child nating dalawa. Sambit nito kaya't napalingon ako sa kanya. Namumulang buong mukhang umiwas to ng tingin. Natawa na lamang ako dahil sa kanyang reaksyon. Wala namang kaso sa akin pumasok muli sa isang relasyon. Kaso, ang gusto ko yung mas mamahalin si Jorem. Sa ngayon kasi, mas focus ako sa anak ko. Gusto ko yung tanggap din siya ng babaeng papasok sa buhay ko. May sumubok na rin kasi noon. Nagtiwala naman ako pero palihim pala nilang sinasaktan si Jorem. Simula noon na trauma na ang anak ko sa mga babaeng pakiramdam niya ay may gusto sa akin. Pagbilan nga ako, pangit. Hindi ko na malayang nakalapit na pala si Jorem at kinalampag ang tindahan nila Monique. Ano ba yan? Pangit na nung tindera tapos mabagal pa. Hindi ako mabagal at pangit. Ayaw lang kitang pagbilhan. Masungit na sabi ni Monique sa anak ko. Makakalampag, kala mo naman may perang pambili. Mayaman ako, ikaw ang poor. Sagot sa kanya ni Jorem. Ipinakita ni Jorem ang 1,000 hawak niya. Bigay yun ng ninong Kylie niya kagabi. Ito wala kang ganitong pera no. Sus, marami ako niyan. Sabi ni Monique. Sabihin mo na lang ang bibilihin mo at huwag ka nang magyabang. 1 candy. Sagot ni Jorem. Gusto ko yung bulbul gum. Anong bulbul gum? Takang tanong ni Monique. Wala akong tindang ganon. Hindi pa ako nagsha-shave. Palihim naman akong natawa dahil sa sinabi nito. Itinuro ni Jorem ang garapon ng bubble gum. Ayan po bulbul gum. Di ka marunong magbasa, laki-laki ni. At ako pang hindi marunong magbasa. Hindi makapaniwalang sabi ni Monique. Bubble gum kasi ang basa dyan. Bago ka kasi magsungit, mag-aral ka muna magbasa, okay? Daming dadal po. Pagbili na lang. Masungit na sabi ni Jorem. Sinungitan din ni Monique ang anak ko bago pagbentahan ng bubble gum. 1,000? 1,000 ang ibabayad mo para sa isang bubble gum? Abay wala akong barya. Sabi ni Monique. Manghingi ka ng piso dyan sa papa mo, wag mo akong pahirapan. Ako yung nagbibili po, dapat po hindi mo ako inuutusan. Sabi ni Jorem. Napahinga ng malalim si Monique bago ko lingunin. Mukhang suko na rin siya sa anak ko. Jorem, enough na. Saway ko sa anak ko. Hindi ito sumagot. Dumukot lamang siya ng piso sa bulsa bago iabot kay Monique. Mukha pong iiyak ka na kaya ayan na. Sabi ni Jorem bago lumapit sa gawi ko. Kinuha ko naman ang bimpo sa gilid ko at pinunasan siya. Pawis na ang batang maasim. Ang hilig mong asarin ng ate Monique mo. Sabi ko sa kanya. Pangit niya po kasi mainis. Sagot ni Jorem. Hoy, naririnig kita ha. Sabat ni Monique. Isa pang pangit mo, ibibiting kita sa puno ng bayabas namin. Daddy, wag mo nga siyang gawing mami ko. Wala siyang panukli. Sabi ni Jorem sa akin. Ewan ko ba rito sa anak ko. Palaging trip si Monique. Kay Monique lang siya tanging ganito. Kakaganyan yung dalawa. Baka maging magkamukha na kayo ha? Pagbibiro ko. Ayoko nga. Halos magkasabay na sabi ng dalawa. Natawa na lamang ako bago ilagay ang bimpo sa likuran ni Jorem. Nasa ganun kaming posisyon nang dumating si Aling Monica, ang mama ni Monique.
Nandito pala kayo, Jaren. Nakangiting sabi ng ginang. Tumambay lang po at mainit sa bahay. Tugon ko. Pasok kayo sa loob at may dala akong turon. Sabi nito. Halina kayong dalawa. Ayoko sana kaso nauna pa sa akin ang anak ko. Sumunod na lamang ako at mabilis na hinawakan si Jorem. Monique, hindi ka dapat sa labas ng tindahan nagpapaligaw. Dapat pinapapasok mo sila. Sabi ng ina ni Monique sa kanya. Ma, wala pang ligaw na nagaganap, okay? Sabi ni Monique. Opo, hindi nililigawan ni daddy ko si Pangit. Sabi naman ni Jorem. Natawa naman si Aling Monica. Kumuha ka na nga ng turon dyan. Sabi ni Aling Monica sa anak ko. Hindi naman nagpatumpik-tumpik si Jorem at agad kumuha. Tuwang-tuwa itong naupo sa tabi ni Aling Monica. Thank you po. Nakangiting sabi ni Jorem sa ginang. Buti po ikaw mabait, si Pangit po kasi hindi mabait. Mabait ako, sa'yo lang hindi. Masungit na sabi ni Monique bago ko lingunin. Ngumiti ito sa akin. Kuha ka ng turon at baka magutom ka. Gusto mo rin ba ng soft drinks? Juice. Gusto ko Chucky. Sabat ni Jorem. Chucky po akin. Walang sayo. Sagot ni Monique. Tubig na lang sa akin dahil umiinom na ako ng soft drinks. Sagot ko. Tumango si Monique bago dumiretso sa kusina. Pagbalik niya may dala na siyang tubig at baso. May dala rin siyang isang Chucky kaya't napangiti ako. Ayun, may Chucky! Tuwang-tuwang sabi ni Jorem. Sa akin to, walang parang sayo. Masungit na sabi ni Monique bago yun tusukin. Lola, niyaaway niya ako. Sumbong ni Jorem kay Aling Monica. Sus, hindi mo lola yan no? Sabi ni Monique bago ilapag ang Chucky sa harapan nito. Ayan, sayo na lang at baka dito ka pa umiyak. Mukha ka pa namang tiyanak kapag umiiyak ka. Mabait ka naman pala eh. Nakangiting sabi ni Jorem. Thank you po, Pangit. Pero hindi pa rin kita gustong maging mami dahil wala kang panukli ng 1,000 ko. Natawa naman ako ng mahinat na pailing-iling. Cute naman ng dalawang tong mag-away. Monique's point of view. Ma, nakita mo ba yung panty ko? Inis kong tanong habang kinakalkal ang drawer ko. Nakakainis. Ilang araw na kasing nawawala yung panty ko. Hindi ko alam kung sinong lintik na nagtago o kumuha. Tuwing nagsasampay ako, nagkukulang yung panty ko. Iniisip kong kinukuha ni mama tinatago. Kaso, naubos ng lahat ng panty ko. Hindi pa nga bayad yung mga yun eh. Putik naman oh. Puro may butas sa gitna tuloy ang mga sinusuot ko. Hindi tuloy ako makabukak at baka sumingaw. O baka naman masilipan ako. Anong gagawin ko sa panty mo? Tugon ni mama. Baka naman nandyan lang yan. Ma, ilang araw na ako nawawala ng panty. Maktol ko. Tingnan mo, wala na nga natira. Puro butas lang na isusuot ko eh. Hindi pa nga bayad yung mga yun eh. Baka nasungkit. Sabi nito. Lumabas ako ng kwarto at nagtungo sa likod bahay kung saan ako nagsasampay. Wala namang nakasampay na mga panty doon. Sino kayang mabait ang magnanakaw ng panty na yun? Inis na tanong ko. Talagang yung bago pang pinili at yung hindi pa bayad. Napasimangot ako bago muling pumasok sa loob. Tinignan ko ang buong bahay pero wala talaga. Bagsak ang balikat na napaupo na lamang ako sa sofa. Ano, hindi mo nakita? Tanong ni mama. Umiling ako. Ma, hindi pa bayad yung mga yun sa Avon eh. Wala na akong maisuot kung hindi yung mga sira-sira na. Nabiktima kayata ng mga adik na nanunungkit ng mga panty. Naiiling na sabi ni mama. Sandali nga, tutungo ako sa barangay para magpacheck ng CCTV. Wag na ma. Kakahiya naman kung mabobroadcast sa buong barangay ang pagkawala ng panty ko. Sabi ko na lang. Mamaya niyan machismis pa na may kapring obses sa akin. Kakaiba pa naman ang utak ng mga tao dito sa amin. Tutulungan na lang kitang maghanap. Sabi ni mama. Tumango na lamang ako. Nang tumalikod si mama, agad kong kinamot ang pechay ko dahil kumatito.
Sumasabit na yung mga tastas na tela ng short ko dahil nga butas ang panty ko. Ma, alis na muna ako. Paalam ko. Maghahanap lang ako ng murang panty sa palengke. Ayokong magsuot ng butas. O sige, mag-iingat ka. Tugon ito. Nagsuot muna ako ng hoodie jacket at kumuha muna ako ng pera bago lumabas ng bahay. Sakto namang lumabas din ng gate ang mag-ama ko. Charing! Lumabas din si Jaren at Jorem. Saan kayo pupunta? Tanong ko. May pasok si Jorem, sagot ni Jaren. Panghapon siya ngayong araw. Napatango naman ako. Hindi kasi naka-uniform si Tiyanak, kaya't akala ko gagala sila. Sabay na ako maglakad sa inyo Madadaanan ko naman yung school papuntang palengke. Sabi ko. Medyo gumaan ang mood ko dahil nakita ko na ulit si Jaren at si Tiyanak syempre. O sige. Tugon ni Jaren. Tinignan ko si Jorem kung aalma pero tahimik lang ang batang Tiyanak. Sabay-sabay kaming naglakad na tatlo. Pinagtitinginan pa nga kami. Mukha kasi kaming perfect family. Bakit tahimik ka? Pansin ko kay Jorem. Natatai ka no? Hindi po Mabilis na sabi nito. Iniisip ko lang kung paano ko gagantihan yung nagtapon ng bag ko sa basurahan. Tinapon yung bag mo sa basurahan? Tanong ko. Tumango naman to. Aba bakit ka pumapayag? Nasusungitan mo ako pero pumapayag ang inaapi lang. Gumanti ka, akong bahala. Sabi ni Daddy wag akong gumanti po Sabi ni Jorem. Sabi niya, magsumbong na lang po ako kay teacher, wala namang nagagawa si teacher ko. Hindi makapaniwalang napatingin ako kay Jaren. Monique, no harassment. Sabi nito, ayokong turuan ng anak kong maging palagante. Inaapi kasi yung bata. Sabi ko, kapag naulit pa gagawa na ako ng aksyon. Sabi nito, napasimangot naman ako at tumango lang. Wala naman akong karapatang magreklamo dahil hindi ko naman anak si Jorem. Baka magalit lang sa akin si Jaren. Ilang sandali ngayon nakarating na si Jorem sa school niya. Pumasok ang bata sa loob at naiwan naman kami ni Jaren sa labas. Samahan na kita sa palengke. Sabi nito. Bibili rin kasi ako ng mga stocks ko. O sige. Naglakad na kaming dalawa papuntang palengke. Sinamahan ko muna siyang mamili ng mga kailangan niya sa bahay. Ewan ko nga kung napikon siya dahil nangingialam ako sa pagbili niya. Thank you sa pagtulong na mamili. Nakangiting sabi ni Jaren. I really appreciate it. Malit na bagay. Tugon ko. Pumasok kami sa isang clothing store. Pinaupo ko muna siya sa isang gilid bago ako namili ng mga panty. Sana nga hindi sumingaw si Kifi ko. Nakakahiya naman kung maaamoy ni Jaren. Anong binili mo? Tanong ni Jaren habang pabalik kami. Mga panty. Sagot ko. May linti kasing magnanakaw ng panty ko sa sampayan Naubos na yung panty ko. Napaubo-ubo ito kaya't nakaramdam ako ng hiya. Lintik na bibig kasi ito Walang preno. Ay, pasensya na. Nahihiyang sabi ko. It's okay. Nagulat lang ako. Sabi nito. Nagpatuloy na ulit kami sa paglalakad. Maganda siguro kung i-report mo sa barangay yung nangyari. Baka mapahama ka niyan. Sabi ni Jaren. Wag na. Iisipin pa ng mga tao nagugustuhan ako ng kapre o kaya mga engkanto. Natatawang sagot ko. Monique, baka mamaya talaga mapahama ka. Hayaan mo babantayan ko ang bahay niyo kapag nagsampay ka. Seryosong sabi nito. Kumindat naman kagad ang malanding Kifi ko dahil sa sinabi nito. Thank you Jaren. Iniwan ko na si Jaren sa school ni Jorem dahil hihintay na raw niya ang anak niya. Nangangamba kasi siyang umuwi itong mag-isa at maligaw. Papasok na sana ako sa gate namin pero natigilan ako dahil may natanaw ako sa bakuran nila Jaren. Kunot noong lumapit ako sa gate at nanlaki ang mga mata ko nang makitang mga panty kong nakasampay sa mababang kahoy. Konti na lang sasayad na sa sahig. Nasa likod ito ng halaman pero nakikita namang bahagya. Anak ng putakte! Bulalas ko na lamang. Sure ako panty ko yun. Naaamoy ko kasi yung amoy.
Si Jaren ang nagnakaw? Tanong ko sa sarili ko. Putik, magnanakaw ng panty pala itong kapitbahay ko eh. Bading kaya siya? O kaya itong trabaho niya? Dahil doon, naging tulala akong bigla. Inuutusan ako ni mama pero tahimik lang ako. Iniisip ko kasi kung papaano kong kukomprontahin si Jaren. Ayoko namang mag-iskandalo at baka madaan pa naman sa paliwanag ang lahat. Oh, may problema ka ba? Tanong ni mama. May iniisip lang po, sagot ko. Hindi na kumibo si mama. Hanggang sa maghapon talaga'y tulala lamang ako sa isang gilid. Nandyan na yung mag-ama, sabi ni mama. Alam ko na agad kung sinong tinutukoy niya kaya't lumabas ako ng bahay. Jaren! Pagtawag ko kay Jaren na binubuksan ang gate nila. O ikaw pala Monique, sabi nito. Bakit? May sasabihin ka ba? Ikaw ba yung nagnanakaw ng panty ko? Diretsyong tanong ko. Nanlaki naman ang mga mata nito. Halatang gulat na gulat siya dahil sa sinabi ko. Alanganing ngumiti naman ako. Hindi pa bayad yung mga panty ko kaya kahit nakakahiya, sisitahin ko siyang talaga. Anong sabi mo? Tanong nito't napakurap-kurap pa. Ikaw ba kako, yung nangunguha ng panty ko? Sagot ko. Hindi ah. Mabilis na sabi nito. Teka nga, hindi ako ganung tao. Bakit mo naman naitanong yan? Mukha na ba akong magnanakaw ng panty? Napakagat naman ako sa ibabang labi ko bago ituro yung gawin ng bakuran nila, kung saan medyo makikita yung mga panting nakasabit. Ayun kasi panty ko yung mga yun. Mahinang sabi ko. Pumasok nga muna tayo sa loob para walang chismosa, sabi ni Jaren. Nauna silang mag-ama at agad naman akong sumunod. Nilapitan ko agad yung halamanan at hinawi. Napanganga ko dahil nandun lahat ng panty ko. Nilalanggam na at nilalamok. Paano napunta yan dyan? Tanong ni Jaren na nasa gilid ko na pala. Hindi ko alam, sagot ko. At nilingon ko si Jorem. Nilingon din naman to ng kanyang ama. Namumutla ang batang lalaki at paiyak na. Kita sa mukha nito ang sobrang pagka-guilty kaya't mukhang alam ko na kung sinang bubwit ang may sala. Jorem, pagbanggit ni Jaren sa pangalan ng anak. Sorry, sabi agad ng batang lalaki. Mukhang talagang napipikon sa akin tong si Jorem, kaya tinago niya mga panty ko. Ang solid niyang gumante ha, sapul na sapul talaga ako. Ang kulit mo talagang bata ka, sabi ni Jaren. Pumasok ka sa loob ng bahay at humarap ka sa pader. Galit si daddy ngayon kaya sumunod ka na. Seryoso ang mukha ni Jaren kaya sigurado akong galit talaga siya. Umiyak naman si Tiyanak bago tumangot pumasok sa loob ng bahay. Mali ang ginawa ni Tiyanak at deserve niyang parusahan. Pero nakaramdam ako ng bigla ang guilt sa kalooban ko. Monique, pasensya ka na talaga ha. Hindi ko naman alam na gagawin ng anak ko ang ganung bagay, sabi ni Jaren. Kaya pala nakatambay sa labas madalas yun at parang may tinatago. Okay lang Jaren, sabi ko. Ang mahalaga, nakita ko na yung mga panty ko. Babayaran ko na lang din yung damage na hindi na kailangan. Tugon ko bago pa simpleng sumilip sa loob ng bahay niya. Natanaw ko ang likod ng nakatayong si Jorem. Pwede bang saglit mo na lang pahirapan si Jorem? Kawawa naman yung bata eh. Napahinga ako ng malalim. Alam kong sobrang mali ang ginawa niya kaso kawawa eh. Sorry kung tunog pa kay Ilamera ako ah. Hindi ka tunog pa kay Ilamera, sabi ni Jaren. Thankful pa nga ako dahil concerned ka kay Jorem. Kahit na grabe yung ginawa niya sa'yo. Kahit naman kasi masungit sa akin yang si Jorem, hindi ko pa rin maiwasang maging concern, sabi ko. Basta, wag mo na lang paluin ha. Baka ikaw ang idos por dos ko. Natawa ito bago tumango. O sige na, uuwi na ako. Magdadala ako mamaya ng ulam para sa inyong dalawa, sabi ko pa. Tumango si Jaren at nagpasalamat kaya't dumiretso na agad ako sa bahay. Oh, saan mo nakuha yung mga panty na yan? Tanong ni mama. Yan ba yung mga nawawala? Saan mo nakita? Sinilong po pala ni Jaren dahil baka raw mahamugan. Tugon ko na lang.
Inihulog ko saglit sa washing machine yung mga panty ko bago ako nagluto. Ayoko namang isuot ang mga yun kagad, lalo pat nilanggam ang mga yun at nilamok na. Baka mamaya mga tiyang kifikot mamaga. Nagluto ako ng ginataang kalabasa at pritong isda para sa aming hapunan. Dinamihan ko na't bibigyan ko pa ang aking mag-ama. "Anak, nandito yung mag-ama mo," sabi ni Papa na mukhang kadarating lang. Hindi pa ako nakakapagsalita. Lumitaw na si Jaren at Jorem na dala yung mangkok namin na mukhang may laman. "Nagluto ako ng sisig na toko at baboy," sabi ni Jaren. "Hindi ka na dapat nag-abala," sabi ko. "May gusto ring sabihin sa'yo si Jorem eh," sabi ni Jaren. Napatingin naman ako kay Jorem na namamaga ang mga mata at namumula ang buong mukha. "Sorry," mahinang sabi ni Jorem. "Hindi ko na po uulitin. Next time na lang ulit at hindi na ako papahuli." "Jorem," saway ni Jaren sa anak. Natawa naman ako bago nilapitan si Jorem. Pinantayan ko ang batang lalaki at niyakap. Halata namang natigilan to dahil sa aking ginawa. Hindi naman ako nagalit, sabi ko habang hinahaplos ang kanyang buhok. "Sa susunod, galingan mo na para hindi ka mahuli." "Opo," tugon nito. "Oh, bakit hindi na lang kayo rito maghapunan, Jaren? Napahiwalay ako sa yakap nang dumating si Mama. Dito na lang kayo maghapunan para masaya." "Ay, nakakahiya naman ho," sabi ni Jaren bago mapakamot sa kanyang ulo. "Huwag ka nang mahiya," sabi ni Mama bago ito hinila at pinaupo. "Mas masayang kumain kapag marami tayo sa hapag." Mukhang wala na namang magagawa sa Jaren kaya tumango na lamang siya. Hinawakan ko na rin si Jorem at pinaupo sa tabi ng kanyang ama. Naupo naman ako sa tabi ng batang lalaki. Bali napapagitnaan namin ni Jaren si Tiyanak. "Mahal, nagseselos na ako," sabi ni Papa dahil puro si Jaren at Jorem ang inaasikaso ni Mama. "Uy, eto naman, inaasikaso ko mga bisita natin," sabi ni Mama. Si Papa naman ang inaasikaso ni Mama, kaya tuwang-tuwa naman ang matandang lalaki. Wala talagang pinipiling kalanturan nila. Tumingin ako kay Jaren at nakatingin to sa mga magulang ko. "Ganyan talaga katamis ang dalawang yan," sabi ko sa kanya. Natawa si Jaren. "Oo, sa susunod, tayo naman ang ganyan." Bahagi akong nagulat sa naging banat nito. Medyo nataranta rin ako kaya't inirapan ko na lamang siya para hindi mahalatang kinikilig ako. Jaren's point of view. Napahinga na lamang ako ng malalim habang inaayos ang gamit ng anak ko. May biglaang meeting party sa company na pinagtatrabahuhan ko, kaya't kailangan kong pumunta. Kahit nakakahiya, ibinilin ko muna itong si Jorem kay Monique. Isa akong virtual assistant ng malaking kumpanya. Work from home ang pinili ko kasi ayokong iwanan si Jorem. May malaking bonus daw na pamigay mamaya kaya't gusto ko rin pumunta. Dagdag ipon din yun. "Jorem, wag kang magpapasaway dun ha?" "Opo, at wag rin po akong gagawa ng kalokohan. Palagi rin po akong makikinig kay Tita Monique dahil magagalit ka po kapag hindi. Daddy, paulit-ulit po ikaw." Pagputol nito sa sasabihin ko. "Jorem, paulit-ulit ako para hindi mo makalimutan ang mga bilin ko sa'yo." Sabi ko sa kanya. "Uuwi rin ako mamayang gabi, di na ako mag-overnight doon." Tumango ito. "Daddy, kapag nag-chicks ka doon, wag ka na pong umuwi ah. Susumbong kita kay Tita Monique." "Hindi mang chichik si Daddy doon, ano ka ba?" Natatawang sabi ko. "Sige na, aalis na ako." Lumabas kami ng bahay at nagtungo kila Monique. Pwede naman sila sa bahay kaso maraming ginagawa si Monique, kaya mas mabuting dito na lang. "Monique, iiwan ko muna si Jorem," sabi ko bago ilapag yung bag na may konting damit ni Jorem. "Babalik ako mamayang gabi. Kapag makulit siya, pakisabi agad sa akin ha." "Akong bahala dito sa anak mo. Kapag makulit, ibibitin ko agad sa puno ng bayabas." Natatawang sagot niya. Natawa rin ako bago halikan si Jorem. "Alis na si Daddy ah. I love you." "I love you po, Daddy."
Tugon nito bago tumakbo papasok sa bahay nila Monique. Feel at home na si Jorim kila Monique kahit madalas mag-away ang dalawa. Ako nang bahala sa anak mo, kaya't hindi mo kailangang mag-alala. Sabi ni Monique. Ingat ka na lang dun sa party niyo at mag-enjoy ka ha. Marami ring girls doon. Wala naman akong pakialam sa mga girls at nandito yung girl na gusto ko. Nakangiting sabi ko. Babanat ka pa o sige na umalis ka na. Sabi nito. Okay, ingat din kayo ng anak natin ha. Binigyan ko siya ng isang kindat bago ko tuluyang umalis. Sumakay ako ng taxi para mabilis ang pagpunta ko sa kumpanya namin. Nang makarating dun ay marami na ring tao at medyo nagsisimula na rin yata sila. Jaren! Nakangiting lumapit sa akin ang boss ko. I'm glad you came. Akala ko hindi ka sisipot. Hindi na ho ako nakasipot ng mga nakaraan kaya't babawi po ako ngayon. Tugon ko. Tumango ito bago ko ayain sa mga kasama niya. Ipinakilala niya ako sa maraming tao doon na hindi ko kilala. Jaren, ito ang assistant ko naman sa kumpanya. Nakangiting sabi ni Sir bago ko iharap sa isang babaeng kilalang kilala ko. Napaseryoso naman ako bigla ng mukha. Jaren, she's Glenda. Yes sir, kilala ko ho siya. Seryosong tugon ko. She's my ex-partner. Oh, that's good pala. Nakangiting sabi ni Sir. O papano, iwanan ko muna kayo dahil may sasalubungin pa ako. I'll be back later. Tinapik ni Sir ang aking likod bago siya umalis. How are you? Tanong ni Glenda. How's our child? Anak ko lang. Madiing sabi ko. Inabandona mo kami at binalak mo pa siyang patayin. Kaya wala ka ng karapatan sa anak ko. Jaren, pinagsisisihan ko ng bagay na yon. Narealize ko na sobrang mali ng nagawa ko. Sabi nito. Jaren, bumalik ako para sa inyo ni Jorem. Pwede na ulit tayong maging isang buong pamilya. Pwede mong makita si Jorem kung gusto mo. Pero wala ka nang babalikang pamilya. Pagbutol ko sa sasabihin niya. May bago ng mama si Jorem. Kaya't magpakaina ka na lamang sa kanya. Nilayasan ko siya at lumapit na lang sa mga kakilala at kaibigan ko. Nang mabuo si Jorem ay parehas kaming walang-wala. Pero nagpursigi ako. Nang maipanganak si Jorem, binalak tong patayin ni Glenda kaya't nagalit ako. Umalis si Glenda at sumama sa mayamang lalaki. Inabandonan niya kami ni Jorem para lang sa isang lalaki. Nagsimula ang party at nag-enjoy naman ako. Nakisali rin sa mga palaro dahil malaki ang mga papremyo. Bandang alas 4 ay namahinga muna ako sa isang gilid dahil napagod ako. Nag-cellphone ako at binuksan ang social media account ko. Live selling video agad ni Monique ang bumungad sa akin. Kasama niya si Jorem kaya't agad kong pinindot yun. Guys, bilhin niyo na tong panty po. Sabi ni Jorem bago ipakita ang panty. Pwede mo po siyang isuot sa ulo. Anak ka ng tatay mo, huwag mo ipakita sa screen yung panty at baka maban tayo. Sita ni Monique sa anak ko. Sabihin mo na lang sa kanila yung parada, huwag mo na ipakita. Ngumuso naman si Jorem at kumuha ng isang dress. Ito po, bilhin nyo na. Sabi ni Jorem. Ang hindi bumili walang ulam mamayang gabi. Natawa na lang ako dahil naging magulo ang live ng dalawa. Dahil puro sila bangayan. Nanonood si daddy mo. Sabi ni Monique kay Jorem. Hi daddy. Kumaway si Jorem. Bukas ka na umuwi po ah. Gusto ko pang guluhin si tita Monique. Natawa naman ako at nag-comment na namimiss ko na silang dalawa. Nawalang atensyon ko sa cellphone nang tawagan ako ni Sir. Lumapit naman agad ako sa table nila. Nag-aya si Sir mag-inom at hindi rin naman ako nakatanggi. Habang umiinom ay nag-uusap-usap lang kami ng tungkol sa trabaho. Balita ko, may anak na kayo ni Glenda? Sabi ni Sir. Napatingin naman ako kay Glenda. Yes po, meron po. Si Glenda ang sumagot. Mukhang magkakabalikan pa kayo niya na. Sabi ni Sir. Nagkantsawa naman ang mga kasamahan namin. Hanggang co-parenting na lang po kami. Sabi ko bago ngumiti. May babae na po kasing nagpapatibok ng puso ko at tanggap na tanggap niya po si Jorem. Inasar ako ng mga kasamahan ko dahil sa sagot ko. Pakiramdam ko naman ay hindi nagustuhan ni Glenda ang sinabi ko. Pero deadma lang ako.
9:00 ng gabi nang matapos ang party. Medyo nahihilo ako dahil marami akong nainom. Hatid na kita, alok ni Glenda. Kaya ko na, sagot ko. Nabigla ako nang yumakap to sa akin. Mabilis ko naman siyang hiniwalay sa akin. Jaren, tayo na lang ulit. Jaren, nagbago na ako. Hindi ko na ulit kayo iiwanan. Sabi nito. Hindi na ulit ako magagalit kasi kumikita ka na ng malaki. Are you for real? Natawa ako. Kaya ka babalik dahil malaki na ang kinikita ko? Ibang klase ka rin, Glenda. Ikaw na talaga. Akin ka, Jaren. Akin kayo ni Jorem. Sabi nito. Walang sayo, kaya tumigil ka na. Malamig kong sambit bago siya talikuran. Lumabas ako ng kumpanya at mabilis na pumara ng taxi. Napasandal na lamang ako sa upuan ng taxi habang nasa biyahe. Sumasakit ang ulo ko at hilong-hilo ko. Ilang sandali nga lang ay nakarating na ako sa tapat ng bahay nila Monique. Nagbayad ako sa driver bago bumaba. Nakainom ka ba? Bahagi akong nagulat nang makita si Monique sa labas ng gate nila. Oh, bakit nasa labas ka pa? Tanong ko. Nag-pick up ng order. Sagot nito bago ko lapitan. Ang init mo ah. Nakainom kasi. Tugon ko. Hindi naman ako lasing. Nahihilo lang ng konti. Tara na nga dun sa loob. Inalalayan ako nitong papasok ng bahay nila. Dumiretso kaming dalawa sa kusina. Pinaupo niya ako bago abutan ng mainit na kape. Tulog na si Jorem, sabi niya. Bagsak ang batang makulit dahil sa pagod. Nagkita kami ng mama ni Jorem. Hindi ko alam pero gusto kong sabihin kay Monique lahat. Ayokong maglihim sa kanya. Siya pala yung assistant ng boss ko dun sa kumpanya. Gusto niyang bumalik kami ni Jorem sa kanya. Gusto niyang mabuo ang pamilya namin ulit pero ayoko na. Ang laki ng kasalanan niya sa amin ni Jorem. Tapos babalik siya na parang walang nangyari. Malay mo naman, nagbago na siya. Sabi ni Monique. Jaren, bakit hindi mo bigyan ng chance? Gustong gusto pa naman ng Jorem na magkaroon ng ina. Hindi ko na siya mahal. Tumitig ako sa kanya. Ikaw ang gusto kong maging mami ni Jorem. Monique, ikaw nang mahal ko. Jaren, alam kong dala ng kalisingan ko kung bakit malakas ang loob ko ngayon. Pero hindi ko ito pinagsisisihan. Hinawakan ko ang kamay ni Monique. Hinila ko siya palapit sa akin at pinagtagpo ang labi naming dalawa. Kontento na ako sa kanila ni Jorem, kaya't hindi ko ipagpapalit ang buhay ko ngayon sa kahit na anumang bagay. Monique's point of view. Para akong baliw na kinikilig-kilig habang nagsasangag ng kanin. Wala lang, masaya lang ako ngayon. Sa sobrang saya ko nga, kumakanta ng bubukaka ang bulaklak ang aking kifi. Anak, mukha kang tanga, sabi ni mama sa akin. Nadiligan ka ba ni Jaren kaya't nagkakaganyan ka? Mama naman, ang advance mo po. Nakangiwing sabi ko. Masaya lang ako, okay? Wala pang nangyayaring diligan. Nakatabi mo lang matulog yung mag-ama, nagkakaganyan ka na. Naiiling na sabi ni mama. Yes, sa tabi ko rin natulog si Jaren. Pasensyahan sa ex niya, sa piling ko na nagpapahinga ang mag-ama. Alam kaya ni Jaren na tululaway ka kung matulog? Biglang sabi ni mama kaya't napasimangot ako. Ma, wag kang bitter, okay? Nakasimangot kong sabi. Natawa lang ito bago nagpatuloy sa paglalagay ng plato sa lamesa. Saktong matapos akong maghain ay pumasok si Papa. May dala itong basahan. Anak, pakisabi kay Jaren, may babae sa harapan ng bahay niya. Sabi ni Papa. Asawa niya raw. Nagsalubong naman ang kilay ko bago lumabas ng bahay. May maputing babae nga sa harapan ng gate nila Jaren. Maganda to at sexy. Sino ka? Tanong ko sa kanya. Hindi ko rin mapigilang magsungit sa kanya. I'm Glenda. Pagpapakilala nito bago ngumiti sa akin. Jaren's wife. Nandito ba siya? Jaren's wife. Kung ganun siya yung mama ni Jorem na tiyanak. Ah, si Jaren? Tulog pa kasi si Jaren tsaka si Jorem.
Sagot ko. Masarap pa yung tulog ng mag-ama dun sa kwarto ko. Kung gusto mo, bumalik ka na lang ulit. So, ikaw yung pansamantalang pamalit sa akin ni Jaren? Tinignan ako nitong mula ulo hanggang paa. Not bad. Kaso pwede mo na siyang iwanan ngayon. Bumalik na ako kaya't siguradong sa akin ulit magkakandara pa si Jaren. Nakakaba na siya. Kapag hinampas ko to ng 2x2, tiklop to. You're wrong, miss. Kunwaring natatawang sabi ko. Hindi ako temporary. Mahal na mahal ako ni Jaren kasi hindi ko sila iiwanan. Mukha namang napikunto dahil sa sinabi ko. Pero hindi ako nagpatinag. Nakipagtagisan ako ng tingin sa kanya. Monique, nawala lamang ang tingin ko sa kanya nang marinig ko ang boses ni Jaren. Naglakad tong palapit sa amin. Umakbay ang isang kamay nito sa akin. Hinahanap ka ni Jorem. Sabi nito sa akin. Pasok ka muna sa loob. Kakausapin ko lang siya. Hindi ko naman mapigilang magtaray. Feeling ko tuloy magkakabalikan silang dalawa. Oh, wait. Pigil nito sa akin nang mga alis na ako. Tila nawala ang inis at isipin ko nang halikan ako nito sa labi. Good morning, mahal. Para kang sira. Pabebeng sabi ko bago siya mahinang hampasin. Mapang-asar na ngiti ang ibinigay ko kay Glenda bago ako pumasok sa loob ng bahay. Dumiretso ako sa kusina at nagsisimula ng kumain sila mama. Nandun na rin si Jorem na umiinom ng gatas. Andyan daw po yung totoong mami ko? Tanong ni Jorem. Oo, kausap ni daddy mo. Sagot ko. Hala, ba't iniwan mo po? Bahala ka, maagaw yun. Sabi nito. Hindi yun, may tiwala ako sa daddy mo. Sagot ko bago siya lagyan ng pagkain sa plato. Ikaw, hindi mo ba sasalubungin yung mami mo? Bakit ko pa po siya sasalubungin nandito ka na? Saad niya. Mas okay ka na po kaysa sa kanya. Mukha naman pong hindi ka mangiiwan eh. Paano kita iiwanan? Halos 20 lakad ang layo ng bahay namin sa bahay nyo. Natatawang sabi ko. Tumango ito bago nagsimulang kumain. Kumain na lang din ako kahit curious ako sa nangyayari sa labas. Maya-maya lamang ay dumating si Jaren. Kasunod si Glenda. Napasimangot naman ako nang makitang babae. Pasensya na kung pinapasok ko siya. Sabi ni Jaren. Gusto niya daw makita si Jorem at makausap. Napatingin ako kay Jorem. Kaswal na kaswal lang ang mukha nito. Ang aura niya ngayon ay parang hindi siya makulit at masarap ibitin sa puno ng bayabas. Jorem, nandito na si mami mo. Sabi ni Glenda. Welcome back. Tugon ni Jorem. Bakas na bakas sa boses nito ang pagiging sarkastiko. 6 na po ako. Iniwan mo kami ni daddy. Ilang buwan pa lang ako. Anak, sorry na. Sabi ni Glenda. Nagkamali ako. Sana mapatawad mo ko. Bumalik na ako ngayon at hindi ko na kayo iiwanan ng daddy mo. Magiging masayang pamilya na tayong 3. Ayoko. Nakasimangot na sabi ni Jorem bago ko ituro. Siya lang po ang tatawagin kong asawa ni daddy. Ikaw po hanggang mami na lang kita. Huwag mo na pong guluhin si daddy. Jorem, ako ang mami mo. Kaya dapat ako lang magiging asawa ng daddy mo. Sabi ni Glenda. Ayaw mo bang mabuo ang pamilya natin? Ayoko na po. Sagot ni Jorem. Ayoko pong masaktan si daddy. Okay na po sa akin si Tita Monique ang maging asawa niya. Kahit po pangit si Tita Monique at walang panukli sa tindahan. Love naman niya si daddy at hindi iiwan. Hindi ko naman maiwasang matouch dahil sa sinabi ni Jorem. Pero napikon din ako at gusto siyang hampasin. Glenda, huwag mo nang ipilit ang hindi pwede. Sabi ni Jaren. Hindi ko ipagdadamot si Jorem sa'yo. Pero itong puso ko, ipagdadamot ko. Si Monique na ang mahal ko at siya nang gusto kong kasamang tumupad ang mga pangarap ko pa. Huwag ka na sanang manggulo sa amin, Monique. Naiinis naman ang mukha ni Glenda. Mukha pala siyang wakwak. Kung ganun lang din pala, edi iyon na yung anak mo. Inis na sabi ni Glenda.
Hindi ko naman talaga gusto yung bata na yan eh. Ikaw lang ang gusto ko. Pero kung ayaw mo, bahala ka na. Sana hindi kayo maging masaya. Padabog itong umalis. Abat, tarantado yun na. Inis na sabi ni Mama. Akmang hahabulin niya ito pero mabilis siyang pinigilan ni Papa. Naglakad palapit si Jaren sa pwesto namin ni Jorem. Naupo siya sa tabi ng anak. Sorry, sabi ni Jaren sa anak. Bakit ka naman po nagsosorry? Takang tanong ni Jorem. Daddy, hindi po ako galit, okay? Masaya pa nga po ako kasi wala yung tunay kong mami. Ayoko po sa kanya. Ngumiti si Jaren bago yakapin ng kanyang anak. Napangiti na lamang din ako habang nakatingin sa mag-ama. Ikaw ha? May tinatago ka palang sweet side. Pangaasar ko kay Jorem. Kung sinabi mo agad na gusto mo kong maging mami, edi sana naging super bait ko na sa'yo. No choice lang po. Namumulang mukhang sabi nito. Tinawanan ko ito kaya lalong namula ang kanyang mukha. Napatingin ako kay Jaren habang tumatawa. Malamyos ang tingin nito sa akin. I love you, mahal. Malambing na sabi nito. Napatahimik naman ako dahil sa kilig. Kainis naman to, para naman tanga. Nag-open tuloy ng kusa yung legs ko. Pasensya na. Jaren's point of view. Napahinga na lamang ako ng malalim habang nakatingin sa letter na ipinadala sa akin ng teacher ni Jorem. Inaasahan ko na naman to kaso hindi ko naman akalain na magkakatotoo talaga. Daddy! Nilingon ko agad si Jorem. Kasunod nito si Monique na bitbit ang kanyang bag. Jorem, may sinaksak ka raw ng lapis? Seryosong saad ko sa kanya. Nawala naman ang ngiti nito at napalitan ng kaba. Sinasabi ko na nga ba? Nagpadala ng letter sa akin yung teacher mo. Sabi ko sa kanya. Ano bang sinabi ko? Hindi ba masama ang manakit? Bakit ginawa mo pa rin ha? Gusto mo bang mapalo? Tinatapon niya kasi yung bag ko sa basurahan. Mahinang sabi nito. Tapos yung mami pa niya kinurot ako at sinabunutan nung nagsumbong ako. Bakit hindi mo sa akin sinabi yan? Kunot noong tanong ko. Tara sa school. Seryosong sabi ni Monique bago patunugin ang kanyang kamao. Hindi naman nagdalawang isip na tumango ako. Binuhat ko sa Jorem bago kami lumabas. Tahimik lang kami habang naglalakad. Walang gustong magsalita dahil parehas kami ni Monique na mainit ang ulo. Nang makarating sa school, ay nadatnan namin ang teacher niyang nag-aayos ng upuan. Ma'am, excuse me po. Sabi ko kaya't napatingin sa amin ng guro. Ako po yung father ni Jorem. Kayo po pala, sabi nito. Pumasok po kaya't maupo. Papunta na rin po yung nagre-reklamong magulang ng kaklase niya eh. Pumasok kami na upo. Tahimik lang si Jorem habang nakanguso at nakakandong sa akin. Ma'am, alam niya ho bang binubuli si Jorem? Tanong ni Monique sa guro. Oho, napagsabihan ko na rin po yung bata. Sagot ng guro. Tinatanong ko naman ho si Jorem kung nauulit pa yun pero umiiling naman siya. Hindi pa ho natitigil yung kaklase niya eh. Sabi ni Monique. Alam niyo ho bang sinasaktan si Jorem ng ina ng batang sinaksak niya ng lapis? Mukha namang nagulit ang guro dahil sa isinuwalat ni Monique. Hindi na nakasagot ang guro dahil dumating ang isang pamilya. Masama ang tingin ng mag-asawa kay Jorem habang yung batang lalaki naman ay nakayuko. Pansin kong may sugat ito sa mukha. Tignan niyo yung ginawa ng anak niyo sa anak ko. Galit na sabi ng babaeng medyo may edad. Abay, hindi niyo ba tinuturuan ng mabuting asal yan? Kung mag-aanak kayo, turuan niyo naman sana ng mabuting asal. Bakit hindi yan ang sabihin mo sa sarili mo? Galit ding sabi ni Monique. Makulit si Jorem pero marunong siyang gumalang. Yung anak niyo ba? Binubuli niyang anak namin pero hindi gumaganti si Jorem. Tapos nung nagsumbong sa'yo si Jorem, sinaktan mo pa? Ano bang utak meron ka? Ano sinasabi mo? Sinungaling yung anak mo? Sabi ng ginang. Hindi sinungaling ang anak ko. Madiing sabi ko. Kung ang asawa niyang nagsabi ng ganung bagay baka kanina ko pang nasapak. Kung yung anak mo kayang sabunutan ko't kurutin,
Banta ako sa babae. Kalma, sabi ni Monique bago hawakan ng kamay ko. Akong gagawa nun para fair. Lumala pang nangyaring diskusyon pero sa huli, talo ang kabilang panig. Nangako rin ng mga ito na hindi na nila uulitin. Abay dapat lang, kakapal naman ang mukha nila. Sir, ma'am, pasensya na ho. Pangako pong hindi na mauulit pang ganitong pangyayari, sabi ng guro ni Jorem. Thank you ma'am, at pasensya na rin po sa init ng ulo namin, sabi ko. Nagpaalam na kami sa guro ni Jorem at umalis na ron. Jorem, kapag inaway ka ulit ng batang yon, sabihin mo agad sa akin ha, sabi ni Monique kay Jorem. Siyang ibibitin ko sa puno ng bayabas namin eh. Opo, sagot ni Jorem. Ang tapang-tapang nitong anak ko kaya't hindi pa rin ako makapaniwalang nabuli pala siya. Tara, date tayo sa SM. Aya ako sa kanila. Sige po, mabilis na sabi ni Jorem. Tapos iwan natin si Tita Monique. May gagawin pa yata siya eh. Anong iwan? Kung ikaw ang iwan namin ng daddy mo. Masungit na sabi sa kanya ni Monique. Mas mahal ako ni daddy kaya't ikaw ang iiwanan, sabi ni Jorem kay Monique. Parehas ko kayong mahal kaya't walang iwanan. Sabad ko bago hawakan parehong kamay nilang dalawa. Alina kayo. Napangiti naman ang dalawa bago tumango. Pumara ako ng tricycle para mapabilis ang pagpunta namin sa SM. Wala pang ang kalahating oras ay nakarating na kami sa SM. Jorem, pwede kang magturo pero wag sosobra ah, sabi ko sa anak ko. Kapag alam mong meron ka na, bawal mo nang bilhin, okay? Daddy, gusto ko ng basketball set, sabi nito. Gusto ko po, lalaro ako sa bahay. Ngumiti ako tumango. O sige, bibili tayo mamaya. Yung malaki. Yay! Thank you, Daddy! Masayang sabi nito. Daddy, I want some kiss. Napalingon akong bigla kay Monique dahil sa sinambit nito. Pakiramdam ko, namula ang buong mukha ko dahil sa kanyang sinabi. Natawa lang ito't napailing-iling. Napanguso naman ako para pigilan ng aking kilig. Una naming ginaway kumain muna tapos naglaro sa arcade. Hindi naman din kami nagtagal sa SM dahil nag-aayan agad si Jorem. Binili na namin yung basketball set niya bago kami umuwi. Ba't ba nagmamadali ka? Tanong ni Monique sa kanya nang makapasok kami sa loob ng bahay. Natatain na ako, sagot ni Jorem bago mabilis na tumakbo papuntang banyo. Nakaamoy kami ng mabahong amoy ni Monique, kaya't napangiwi na lamang kaming dalawa. Grabe, ang lakas ng sumpa ng amoy, nakangiwing sabi ni Monique. Natawa naman ako bago siya yakapin. Monique, pwede na natin gawin yung sinabi mo kanina sa mall. Malambing kong sabi sa kanya. Trip ko lang sabihin yun kanina, no? Sabi nito. O sige na, mahal. Nakangusong sabi ko. Natawa naman to bago pagtagpuin ang labi naming dalawa. Napangiti naman ako at pinagalaw ang aking labi. Mas lalo ko rin siyang idiniin sa akin. May nagagalit sa ibaba, sabi nito nang saglit kaming humiwalay. Kakalma rin yan mamaya. Tugon ko't muli siyang hinalikan. Dahil sa pusok naming dalawa, napahiga na kami sa sofa sa sala ko. Si Monique ang nasa ibabaw ko dahilan para mas lalong tumigas si Manoy. Mukhang hindi mo na kaya, sabi nito. Gusto mo bang pakalmahin ko siya? Napaigdad ako nang haplusin niya yon. Napakagat na lamang ako sa ibabang labi ko. Ginalit mo naman lalo eh. Pigil hiningang sabi ko. Natawa ito bago kagatin ang leeg ko. Punta ka na sa kwarto. Susunod ako. Bulong nito bago umalis sa ibabaw ko. Para namang may sariling isip ang katawan ko at tumango. Nagtungo ako sa kwarto ko at naupo sa kama ko. Ilang sandali lamang ay sumunod sa akin si Monique. Inilak nitong pinto bago naglakad papalapit sa akin. Kagat-labing hinapit ko ang kanyang bewang at inupo sa aking kandungan. Are you sure about this? Malambing kong tanong bago halik-halikan ang kanyang leeg. Tumango naman siya bago haplisin ang aking pisngi. Ngumiti ako bago siya ihiga sa kama.
Hinalikan ko siya bago umpisahang tanggalin ang kanyang mga damit pang itaas, kasabay ang panloob nito. Sunod ko namang hinubad ang kanyang pants at panty. Ang sarap! Nasabi ko na lamang bago umpisahang laruin ang kanyang dibdib gamit ang aking bibig. Naglikha ng mahihinang tunog si Monique, kaya naman mas lalo akong ginanahan. Simulan mo na at baka biglang matapos si Jorem, sabi nito habang hinahaplos ang aking buhok. Tumango naman ako bago magsimulang maghubad. Nang matanggal ko ang lahat ng aking saplotay, napatitig ito sa aking alaga. Ang laki, sabi nito. Mukhang masasarapan ako ah. Yeah, I will show you my best performance, nakangiting sabi ko. Hinalikan ko si Monique bago pumwesto sa pagitan ng kanyang hita. Unti-unti kong pinasok ang batuta ko. Tila nasasakal naman to dahil sa sobrang sikip. Putik, ang sakit! Nangingilid ang luhang daing ni Monique. Sorry not sorry, tugon ko bago siya halikan. Minasahe ko rin ang maselang parte ng kanyang pechay bago unti-unting gumalaw. Nung una nasasaktan pa si Monique, pero hindi nagtagal ay na-e-enjoy niya na rin. Tuwang-tuwa naman ang aking tenga dahil sa malamusikang daing at ungol niya. Daddy, hugas na akong puwet! Bahagya akong natigilan sa paggalaw nang marinig ang boses ni Jorem. Daddy, tapos na ako magpupo! Tapos na siya! Hinihingal na sabi ni Monique. Matatapos na rin tayo. Sagot ko bago bilisan ang aking paggalaw. Daddy, ang tagal mo po! Ilang sandali nga lang ay parehas naming narating ang rurok ng kaligayahan. Bumagsak ako sa ibabaw ni Monique habang habol hininga. I love you, malambing kong sabi sa kanya. Mahal din kita, tugon nito. Daddy! Natawa si Monique nang muling sumigaw si Jorem. Puntahan mo na nga si Kulit at baka mag-alboroto na yun, sabi ni Monique sa akin. Hinalikan ko siya bago ako magbihis at lumabas ng kwarto. Dumiretso ako sa banyo kung nasan si Jorem. Nakasimangot ang batang lalaki nang maabutan ko siya, kaya't napatawa na lamang ako. Masaya ako dahil may Jorem ako't Monique na kahit hindi magkasundo minsan, mahal na mahal naman nilang isa't isa. Monique's point of view. Ang buhay ay parang gulong. Paikot-ikot lang ang nangyayari pero may magandang kinalalabasan naman. Kagaya ko, nang ipanganak ako, nauso biglang salitang maganda. Charot lang. Ma, luto na po yung menudo? Tanong ko kay mama. Oo, hinahango ko na, sagot nito. Yung pansit na itong nakasalang, yung carbonara naman ay niluluto na ni papa mo dun sa labas. Tumango naman ako. Yung lechon po na in-order ko kailan ang dating? Padating na yon, sagot nito. Sige po, titingnan ko lang yung mga design sa labas. Lumabas ako ng bahay namin para i-check ang mga gumagawa ng design. 7th birthday ngayon ni Jorem. At naisipan namin ni Jaren na bigyan siya ng 7th birthday debut. Very good din naman kasi sa klase yung batang makulit. Ang theme ng party niya ay tungkol sa basketball. Mahilig kasi talaga sa basketball ang batang lalaki. Mahal. Napangiti ako nang makita ang masarap na sa Jaren. May dala itong malaking box na mukhang cake ang laman. Oh, si Jorem, tanong ko nang makalapit sa kanya. Binigyan niya ako ng halik sa labi. Nasa bahay pa, kalaro yung mga pinsan niya. Tumango ako. Kumain ka na muna doon at anong oras na rin, sabi ko sa kanya. Tumango ito bago pumasok sa loob. Lumapit naman ako sa mga nag-aayos ng design. Gusto ko kasi perfect ang kalabasan ng lahat. Gusto ko na mag-enjoy ang panganay namin. Ang ganda po ng ayos ah. Masayang sabi ko. Thank you po sa inyo kuya. Salamat din po ma'am, sagot nito. Ngumiti ako bago pumasok sa loob. Nadatnan ko si Jaren na nakaupo at nakapikit. Mukhang inaantok na ang baby boy ko. Ilang araw na kasi siyang puyat. Matulog ka muna, malambing kong sabi bago siya tabihan. Iidlip lang ako saglit. Tugon niya bago yakapin ang aking bewang.
Pinabayaan ko naman siya at hinaplos ang kanyang buhok. Ilang sandali nga lang ay nakatulog na si Jaren. Inalalayan ko siyang pahiga sa sofa. Pogi? Sabi ko bago siya halikan sa labi. Naisipan ko munang maligo para mamaya ay ready ng lahat. Isang puting dress ang sinuot ko para masarap akong tignan. Ay, ang taba ko na. Sabi ko habang nakatingin sa salamin. Ganito pala talaga kapag minamahal ng tama. Lumipas ang oras hanggang sa mag-alas 4 na. Tulog pa rin si Jaren kaya't ako na munang nag-asikaso sa lahat. Happy birthday kulit! Bati ko kay Joren bago ito halikan sa pisngi. Thank you, mami kong pangit. Masayang sabi nito. Mami nang tawag niya sa akin pero kasama pa rin ng pangit. Madalas pa rin kaming magbangayan pero mas madalas namang sweet kami sa isa't isa. Natutulog pa si daddy mo eh. Sabi ko sa kanya. Okay lang po. Sabi niya. Pinaupo ko na siya dun sa upuan niya sa harap dahil magsisimula na. Nagsimula muna kami sa 7 Roses. May mga batang babaeng magsasayaw kay Jorem. Hindi ko alam kung nasisihan ba siya sa nangyayari dahil hindi ito nakangiti. Jorem, ngiti ka naman. Mahinang sabi ko sa kanya. Hindi nakinig ang batang makulit. Ngumiti lang ito nung ikapitong batang babae na ang sinayaw niya. Diyos mio, lumalantod na yata ang batang makulit. Sunod na naganap ang 7 bluebills na sinundan ng 7 cupcake. Ang huli ay ang 7 candles. Kabilang ako doon, pati na si Jaren. Nagsisimula na pala. Napalingon ako kay Jaren na kalalabas lang. Bagong ligo ito pero halata namang bagong gising din siya. O sakto, ikaw nang susunod na magbibigay ng mensahe. Sabi ko sa kanya. Tumango lamang ito. Nang mag-turn ni Jaren, nagsimula na itong magsalita. Happy birthday anak. Paninimula niya. Lumalaki ka na anak. Parang dati, baby ka lang na super sweet at pinanggigigilan ko. Jorem, bawasan na ang pagiging makulit ha. Lalo na ang pang-aaway mo kay mami mo. Always akong nakasupport sa'yo at always kang love ni daddy. Tandaan mo na ikaw ang number 1 baby ko, okay? I love you so much anak. I love you daddy. Nakangiting sabi ni Jorem sa ama. Ako naman ang susunod na magsasalita kaya't kinuha ko na kay Jaren ang microphone. Happy birthday, tiyanak! Bati ko sa kanya. Jorem, unang-una sa lahat, gusto kong magpasalamat dahil tinanggap mo ko na maging mami mo. Kahit madalas tayong mag-away, palagi kitang mahal at ikaw ang number 1 baby ko. Mag-aaral kang mabuti at lumaking may respeto ah. Love na love kita. Thank you po, Mami. Naiiyak na sabi nito. At di ba humiling ka ng regalo sa akin? At natupad yun. Nakangiting sabi ko sa kanya. Jorem, magiging kuya ka na. May baby na si Mami sa tiyan. Buntis ka? Gulat na tanong ni Jaren. Nakangiting tumango naman ako. Natawa na lamang ako nang dambahin ako ng mag-ama ko. Hindi ko rin maiwasang maluha dahil napaluha na rin sila. Magiging mabuting kuya po ako. Umiiyak na sabi ni Jorem. Thank you po, Mami. I love you po. Mahal din kita, Jorem. Mahal na mahal kita kahit na hindi ka sa akin. Humiwalay to sa yakap at pinahid ang luha ko sa mukha. Pakakasalan kita, Monique. Pakakasalan kita kagad. Iahanda ko agad ang magiging kasal natin. Salamat, Jaren. Nakangiting sabi ko. Ikaw ang babaeng gusto kong makasama, Monique. Ikaw ang babaeng gusto kong maging ina ng mga anak ko. Masaya ako dahil ikaw ang magiging bagong mami ni Jorem. I love you, mahal. I love you. I love you. Sinapo nitong magkabilang pisngi ko at tinadtad ako ng halik sa labi. Mahal na mahal ko kayong dalawa ni Jorem. Masaya ako dahil dumating kayo sa buhay ko. Tugon ko. Masaya ako magsisimula ng bagong buhay kasama ninyo. Muli kaming nagyakapan.
Nagpalakpakan naman ng mga tao sa paligid namin, kaya't napangiti lalo ako. Ramdam na ramdam ko na masaya talaga sila para sa amin. Magsisimula ng panibagong kabanata sa buhay ko kasama si Jaren at Jorem. Alam kong maraming pagsubok na darating sa amin at lalampasan namin yon. Wakas.